Hey mga kuspard, kamusta kayo? At ngayon, pag-uusapan natin ang mga bagay na dapat mong iwasan kapag bago pa lang kayo ng isang lalaki. At kung handa na kayong lahat, masaya po tayo. At muli, be inspired! At ang unang bagay kay inspired dapat mong iwasan kapag bago pa lang kayo ng isang lalaki, ang magmahal agad ng lubusan. Yan ang unang bagay kay inspired dapat mong iwasan kapag bago pa lang kayo sa isang relasyon ng lalaking mahal mo. Sapagkat ka-inspired, kapag kayan ang ginawa mo, talaga namang sobrang mababalidate mo siya agad. At baka hindi rin maging maganda ang resulta sa inyong relasyon. At lahat ng sobra sa mundo ay hindi nakakatuwa. At mas lalong hindi nakakabuti. Ito pa ay nakakasama. Alam niyo mga inspired, wala namang masamang magmahal eh. Huwag lang sosobrahan. Matuto kayo sa pagkakamali ng iba. Napakarami ng dumaan dyan na nagmahal ng lubusan tapos nasaktan. Kung sino pa yung nagmahal ng totoo, yun pa yung iniwan. Matuto kang magmahal lang ng sapat, matuto kang magmahal lang ng sakto. Mahalin mo pa rin ang sarili mo. Ka-inspired sa mga payo ko sa inyo. Lalo kapag bago pa lang kayo ng isang lalaki. Diba? Hindi maganda yung ganyan. Bago pa lang kayo eh. Tapos, iibigin mo na siya ng sobra-sobra, ibibuhos mo na lahat, ibibigay mo na lahat. Diba? Hindi maganda yung ganyan. Lalo na kung hindi mo pa siya lubos na kilala. Lalo na kung bago mo pa lang siyang kakilala mo pa lang halos sa kanya. Na in love ka lang agad. Sinagot mo lang agad. Diba? Yung ibang babae kasi dyan eh, diba? Mabilis din mapasagot eh. Dapat matuto kang obserbahan muna yung lalaki bago ka makipagrelasyon dyan. Mamaya, hindi mo kilala yan kung sino pala yan. Anong gawin sa inyan? O baka manloloko pala yan. Kaya huwag magmahal agad ng lubusan. May tamang panahon sa lahat ng bagay. At kahit kailan at kahit saan, dapat sapat lang kapag ikaw ay umibig. Ka-inspire sa mga tips ko sa inyo. Bagay na dapat nang iwasan. Kapag kayo ay bago pa lang ng lalaki sa isang relasyon, huwag agad magmahal ng lubusan. At ang pangalawang bagay guys na dapat niyong iwasan kapag bago pa lang kayo ng lalaki sa isang relasyon is ang magtiwala agad ng sobra. Yun ang pangalawa ka-inspired. Huwag kayo agad sobrang magtitiwala. Magtiwala, pero huwag naman yung sobrang magtitiwala. Huwag sobrang tiwala. Dapat mautak ka pa din. Dapat wise ka pa din. Dapat hindi ka tatanga-tanga. Dapat hindi ka bubugok-bugok. Kaya yung karamihan sa inyo dyan eh, laging iniisahan. Laging tinitik advantage yung sobrang mong pagmamahal, yung sobrang kabaitan mo, yung sobrang kaluwagan mo. Masyado kang maluwag, masyado kang naniniwala agad, masyado kang nagtitiwala. Diba, wag sobra kung magtiwala. Lalo na kung sa umpisa. Kung kilalang kilala mo na siya, at alam mo mismo sa isip at puso mo na mapagkakatiwalaan siya, maaaring yun, madagdagan mo yung tiwala, pero wag pa rin sobra. Alam niyo mga inspired, dito sa mundo, sa history, kung sino yung mga lubos na nagtitiwala, ayun pa yung laging niloloko. Lalong-lalong sa pag-ibig, sa larangan ng relasyon. Kung sino yung grabe magtiwala, yun pa yung laging pinagsisinungalingan, yun pa yung laging iniisahan, yun pa yung laging pinaglilihiman, yun pa yung laging talagang pinagmumukhang tanga. At nasasaktan. Huwag agad magtiwala ng sobra. Dapat sapat lang din kung magtitiwala ka sa kahit sinong tao. May kasabihan pa nga yung iba, sabi, huwag daw magtitiwala eh. Pero hindi rin naman maganda yung ganun. Magtiwala ka pero dapat sapat lang din. Kaya inspired sa mga payo ko sa inyo na dapat yung iwasan kapag bago pa lang kayo ng isang lalaki sa inyong relasyon. Huwag agad magtiwala ng sobra. At ang pangatlong bagay guys na dapat yung iwasan kapag bago pa lang kayo ng lalaki, ang silawin siya sa iyong pera. Yan ang pangatlong bagay guys na dapat yung iwasan kapag kayo ay talagang bago pa lang ng lalaki sa isang relasyon. Ay yung sisilawin mo siya sa pera. Inspired, bakit meron bang babae na kababaeng tao sinisilaw yung lalaki sa pera niya? Meron. Baka mamaya yan lang ang mahalin niya sa'yo. Imbis na ikaw yung pera mo. Kasi yung ibang babae, porkit meron sila, porkit may pera sila, at mahal na mahal nila yung lalaki, bigay lahat. Sobrang mapagbigay. Sobrang todo bigay. To the point na ini-spoil mo ng lalaki. Baka mamaya niyan, mas spoiled nga yan. Tapos pag wala ka nang mabigay o natanggihan mo,
Hindi ka na mauunawaan, magagalit na sa'yo. Kasi nasanay, sinanay mo. At imbis na ang lagi niyang hanap-hanapin na ikaw, ang hanap-hanapin niya yung pera mo. Ang imbis na mamiss niya, ikaw, ang mamimiss na yung mga binibigay mo. At ang pinakamatindi sa lahat, imbis na ikaw yung tunay niyang mamahalin, bakang ibigin niya ang salapi mo. Ka-inspired, walang masama kung magbigay o tumulong. Basta tama lang. At kapag alam mo na inaabuso ka na, at kapag alam mo ka-inspired na sobra na, at kapag alam mo na talagang, kumbaga sa iniisahan ka lang, o pineperahan ka lang sa madaling salita, umiwas-iwas ka na, o dumistansya ka na, para mapahiya din siya at mapag-isip din niya. Hindi maganda yung ganyan. Ka-inspired siya sa mga dapat yung malaman sa mundong ito. Maraming ganyan. Baka sabihin ng iba, ka-inspired, paano yan? Mahal na mahal ko siya eh. Hindi ko siya matanggihan. Hindi ko siya, sabihin natin, hindi ko siya kayang tiisin. Okay lang, tumulong ka, pero huwag naman ibuhos lahat. Bakit? Nung wala ka pa sa buhay niya, nung hindi pa kayo magkakilala, o bakit nakakaya niya? Ngayon na nandiyan ka, hindi niya nakaya. Nang wala ang tulong mo, mag-isip-isip ka, maging mautak ka. Lalo na pinaghirapan mo ang pera mo. Pinaghirapan mo kung nasaan ka ngayon. Huwag mong hayaan na maubos yan ng dahil lang sa lalaki. Maraming lalaki sa mundo. Huwag kang magpakabaliw sa pag-ibig, huwag kang magpakatanga. Talaga namang ka-inspiration sa mga dapat mong tandaan at huwag mong gawin. Iwasan mo yung sisilawin mo yung lalaki sa pera. Lalong-lalo na kapag bago pa lang kayo sa isang relasyon. Pang-apat, ka-inspired, dapat mong iwasan kapag bago pa lang kayo ng isang lalakis ang mag-request sa kanya agad ng kung ano-ano. Yung pang-apat, ka-inspired. Alam nyo, mga-inspired, hindi rin maganda yung ganyan. Halimbawa, bago pa lang kayo ng lalaki at sabihin lang siya naman ngayon ang may pera, siya ngayon ang may kaya, siya ngayon ang meron. Tapos request ka ng kung ano, pabili ng kung ano-ano. Bili mo ko nun, bili mo ko niyan. Diba? Ganyan ka grabe ang mahal kong nobya. Diba? Huwag kang ganyan. Huwag kang masyadong makapal. Huwag kang masyadong dumedepende lang sa kanya at matuto kang kumita ng sarili mong pera. Sapagkat ka-inspire ng mga lalaki, mga logical yan. Kapag napansin nila na mukha kang pera, ginagamit mo lang sila, tandaan mo maraming babae sa mundo. At may pera yan. At lalo na kung may itsura pa yan. Ipagpapalit ka yan. Kahit maganda ka pa, darating ang panahon, lalo na kapag natauhan siya at meron siyang nakitang iba, iiwan ka din yan. Kaya, ipakita mo sa kanya na meron man siya o wala, mahalin mo siya ng totoo. At huwag kung ano-ano ang nire-request mo. Yung iba naman ang nire-request, talagang mga mamahalin. Ang iba naman ang nire-request, yung kasal agad. Hindi pa nga nakapag-ipon, hindi pa nga napag-uusapan, na pagpaplanuhan, yun kagad ang request mo. Kasal agad. Okay lang sana kung ang nire-request mo, ang gusto mo, yung oras niya, yung lambing niya, okay yan, sweet yan, matamis yan. Pero yung ibang bagay na wala namang kwenta, na sumusobra ka na rin naman, hindi maganda yan. Bagay na totoo ka-inspired at daging mong tandaan yan sapagkat kapag yan ay talaga namang hindi mo iniwasan at lagi mo pang pinapakita sa kanya, matoturn off sa iyan at baka imbis pa mahalin kanya hanggang tulo, iiwan ka na niya at ipagpalit. Since sa mga dapat mong iwasan kapag bago pa lang kayo ng lalaki sa inyong relasyon, ka-inspired. At malamang bagay ka-inspired dapat mong iwasan o dapat mong iwasan kapag bago pa lang kayo ng lalaki sa isang relasyon is ang ibigay agad ang lahat sa kanya. Palima ka-inspired. Ito yung lahat-lahat talaga. Yung iba, pati yung mga pribadong bagay, diba, pinibigay mo na. Pati yung password mo. Pati yung sarili mo. Pati yung kung ano-ano pa man, pera mo nga, ATM mo, at kung ano-ano pang mga bagay na binibigay mo, yung sobrang pagmamahal. Lahat-lahat. Binibigay mo na agad-agad. Lalo na bago pa lang kayo, ganyan ka na. Mamaya kung anong maisip na masama niyan dahil ganyan pinapakita mo, okay ka pala. Easy ka lang. Ang dali mong utuin. Uto-uto ka at aanga-anga ka, kaya imbis na mahalin ka niya, iti-take advantage ka pa, pagsasamantalang ka pa sa maraming bagay, baka maubos ka. Talaga naman ka-inspired. Huwag kang ganyan maging mautak at huwag laging puro puso, gamitin mo ang isip mo. Sa mga bagay na dapat mong isip-isipin at dapat mong iwasan, ang ibigay ang lahat sa isang lalaki, lalo na kung umpisa pa lang o nag-uumpisa pa lang kayo. Mahalin mo ang sarili mo, ingatan mo ang sarili mo, ang buhay at ang puso mo, ka-inspire. Mga support, maraming salamat po sa pagtapos na vlog na ito. Please pong kalimutan na mag-like, comment,
And pakishare na rin po ng video na ito upang makatulong naman po tayo sa iba't sa mga hindi pa po nakaklik ng subscribe. Click nyo na po yung subscribe box part, click nyo na po notification bell upang ma-notify kayo pag may bago akong upload. So gusto magpa-coaching o magpa-advise, message lang po ako sa aking Facebook and yung profile picture ko sa FB. Kapag nakita nyo yan, sinerch nyo ako, i-message nyo lang po ako po mismo siya magbabasa nun at magre-reply sa inyo. Maraming salamat, Makit Smart Bagay, at kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired.